kung itutuloy natin, isang Advent, isang faction ng Adventism. Kasi nagkaroon ng faction yan, di ba? After the Great Disappointment, nahati sa maraming splinter groups. At merong 3 major groups, di ba? At yung isa nga, yung nasa top sa main, yung naging Seventh-day Adventist. Merong iba naman, Evangelical Advent. At meron naman yung Advent Christian Movement. Kaya, hindi yung mga splinter groups na galing sa Great Disappointment ng mga Millerites. At isa dyan, si Isaac Wellcome. Sino si Isaac Wellcome? Siya ay isang significant figure within the Advent Christian Movement, mga Sunday keeper to, with notable contributions as a preacher, writer, and organizer. Isang mahusay na tao, writer, at mahusay mag-record sa mga history ng mga Millerite. Meron siyang sinulat, History of the Second Advent Message and Mission, Doctrine and People, noong 1847. Sa page 357, binanggit niya, based on the record na kanyang nakalkal ng mga panahon na yon, kung tungkol sa kay Samuel Snow. At dito natin makikita yung tunay na pagkatao ni Samuel Snow. At wala talaga siyang matibay na batayan na tama ang October 22, 1844. Etong sabi niya, the subject was agitated, preached, written in letters of correspondence through the land, that the mystery was solved, that 1844, and not 1843, was the correct casting of figures. Added to this, Elder Snow, while in deep meditation upon this subject, was casting in his mind the argument elsewhere mentioned, on types, when he was suddenly impressed with the following thoughts. But they should have looked for Christ to come in fulfillment of the sacrifice of atonement, on the 10th day of the 7th month. The Lord will come on the 10th day of the 7th Jewish month this year. From this point Elder Snow commenced to give, in an earnest spirit, what he called the true midnight cry. Isaac Wellcome, History of the Second Advent Message and Mission, Doctrine and People, 1847, page 357. Yan ang paglalahad sa kasaysayan nitong Advent Christian Movement historian na si Isaac Wellcome. Noong 1847, ito parang si Samuel Snow, habang siya nasa malalim na meditation, suddenly it comes to his mind. Di subjective feelings pala. Pakiramdam lang pala. At sariling kuro-kuro at opinion at unawa ni Samuel Snow. Intuition lang niya. Yung pinagmulan ng date na October 22, 1844. Kasi sabi dito, Elder Snow, while in deep meditation upon this subject, habang siya ay nag-iisip ng malalim tungkol sa paksang tungkol sa date na ito, ay casting in his mind the argument elsewhere mentioned on types, when he suddenly impressed with the following thought. Kasi nag-aaralan niya yung type and antitype ng sanctuary, di ba? Leviticus 16, paano nagpad kay Kristo. Ayun, suddenly. Wala naman siya nabasa sa Bible, October 22, 1844 eh. Di ba? Hindi nabasa. Kahit kayo mga Adventist, asan mababasa yung date na yun? Wala sa Bible. Wala din sa history. Malamang, pinagbatayin niya Jewish calendar. Siguro gumamit siya. Kaya lang, nagamit niyang calendar, hindi na updated, obsolete na. Luma na. Binitawan na mismo ng mga karaite. Jews. Yan ang problema. Wala siyang training as a theologian. Para lang siyang dayman ng mga Adventist ngayon na bara-bara kung sumagot sa tanong, sa debate. Kaya nga, sino ngayon sa Adventist nakipag-debate kahit intoso lang bumili na suka. Malakas ng loob makipag-debate. Kahit hindi man lang nakapagbasa ng isang debate. Yan yung nature. Itong si Samuel Snow. Haka-haka, kuro-kuro, sariling pakiramdam, opinion. October 22, 1844, based sa calendar na mga Jews na obsolete na nung hawak-hawak niya, hindi na pala yung ginagamit, hindi na updated. Bakit ang mga Adventist ngayon, doon sa kanilang mga debate na napapakinggan ko, tatawa na lang ako eh. Wala pa ako narinig ng mga argumento na Adventist ngayon, ng mga layman, na bago. Puro haka-haka, palusot.
Hindi magagaling kayong debater eh. Magaling kayo palusot. Ngayon, feeling nyo, panalo kayo kasi nakalusot kayo. Pero actually, ang debate, hindi palusutan. Ang debate ay pagalingan ng sagot. Paramihan ng ebidensya. Eh, kayo, nakalusot lang kayo sa tanong, panalo na kayo. Hindi ganoon. So, huwag niyo tularan si Samuels no, na ganun din ang kanyang pinagbatayan ng October 22, 1844. Kaya number 2, how Ellen White endorsed October 22, 1844. Pwede nalaman natin kanina na wala palang matibay na dokumento o evidence or proof kahit man lang sa Jewish history, kahit sa updated Jewish calendar, sa Orthodox Rabbinic Jews, itong si Samuels, no? Itong ilang problema. Palibasa, bata pa nun si Ellen White, naniwala agad siya na tama yung petsa na pinomote ni Samuels, no? Kasi madaling makakumbinsi yung mga tao na seryoso magsalita, halos maiyak-iyak. Magaling ang kanyang PR, magaling yung kanyang convincing power, tsaka persuasion and conviction kung magsalita. Pinag-aaralan yun eh. Kaya mga abogado, pagka sila may kasong inahawakan, pinag-aaralan ng mga magagaling na abogado yung tinatawag na art of persuasion and conviction. Hindi lang kasi sapat may evidence. Kailangan itong evidence nila na ito, na hawak ng mga abogado, yung data, they have to convert it into a proof. Kasi mere evidence itself is not a proof. Kailangan itong evidence na hawak, hindi naman, mga abogado, kailangan nila itong gawa ng argumento. Ha? Deductive, inductive argument. Yan yung mga sinasabi yan. Gawa nilang argumento. Pag connect nila, pag nabuo nilang argumento, may argument sila, plus yung hawak ng ebidensya equals proof. Doon nabubuo yung tinatawag na prueba. Proof. Evidence is not enough. Kailangan supportan ng mga abogado ng argument para maging proof. Yan ang ibig ko sabihin. Ngayon, itong si Ellen White, tingin ko, wala siya nakitang evidence na tama ang October 22, 1844. Kasi mga Miller rights. Ang narinig lang nila, argumento. Argumento ni Miller, narinig lang nila, argumento ni Samuel Snow. Di ba nabanggit nga kanina ni Joshua Hines na wala siya masabi, napakagaling mag-present. Maraming ganyan na Adventist ngayon, kaya maraming nadadayat, nag-o-offset eh. Magaling sa argument pero walang evidence. So, itong si Ellen White, nadala siya sa galing ng argument pero walang evidence na October 22, 1844. At marami Adventist ngayon. Mga layman, maraming napapaniwala na tama sila. But they have no evidence. Pag tinanong mo, ano evidence mo? Wala. Kaya kung walang argument, kung argument lang sila, pero walang evidence, wala silang proof. Kaso magaling magsalita. Ganon ang nangyari. Bakit si Ellen White na-convinced? Kasi nakarinig siya ng magagandang argument. Siguro, magandang presentation. Ano po yung support na binigay ni Ellen White? Kung bakit siya kumbinsido na itong October 22, 1844, kahit walang evidence, meron lang argument, pero walang proof. Kasi ang proof nabubuo pag pinagsama mo yung evidence para argument. Pati si Miller, magaling siguro mag-persuade to at mag-convict ng tao by the way he talk. Pero kadalasan pagkaganyan, kulang ebidensya. Kaya nga po ako sa aking presentation, sa mga podcast ko mga kaibigan, ako hinahawan ko ang sino man, layman, debater ng Adventist. Kung puro lang ako argument, mapapansin nyo sa aking presentation, pinagtsatsagaan kong gumawa ng slide, pati sa mag-edit ng video, dahil marami akong evidence. At yun ang magpapatibay, hindi arguments. At walang proof. Walang proof kayo kapag wala kayong evidence na papakita. Kaya kung marami ka mong pinapakitang evidence,
Katulad ngayon, ito yung evidence na papakita ko sa inyo na si Ellen White mismo ay hindi totoong propeta. Bakit kamo? Kasi promote niya at in-endorse niya yung maling petsa na October 22, 1844. In 1844, sabi dito, amid the Millerite excitement, Ellen Harmon, itong pangalan ni Ellen White nung siya'y dalaga pa, 17 years old, Ellen Harmon and other Adventists eagerly awaited October 22, 1844. Huh? When Christ's return didn't happen on October 22, 1844, O.R.L. Crosier proposed that Christ entered the most holy place of the heavenly sanctuary based on Hiram Edson's vision. Yan yung diniscuss natin last time, na nanggaling lang din sa vision ni Hiram Edson sa cornfield. Kaya nga tawag natin sa sanctuary doctrine ng Adventist, cornfield theology. Galing lang sa, pinulot lang sa maisan yan, ng inyong sanctuary doctrine. Tapos dinevelop ni O.R.L. Crosier na siyang sumulat at naglagay ng mga argumento at wala namang evidence. Sana natutundan niyo yung aking nasabi, no? And then, si Crosier, sabi dito sa pangatlong point, Crosier's understanding was validated by a vision Ellen Harmon experienced in 1846. Nakatulong itong vision ni Hiram Edson sa cornfield. Nakita doon niya si Jesus, October 22, imbis na pababa sa lupa, ay pumunta sa most holy place sa heaven, heavenly sanctuary. And then, ang masaklap, in-endorse ni Ellen White itong work at sulat at mga arguments ni Crosier na later on, dininay din ni Crosier. Kasi nga, like we have said in our previous podcast, ay dinidinay nito na nagkaroon ng atonement sa Calvary. Dinidinay nito na nung napako si Kristo sa krus sa Kalbaryo, dinidinay niya na ayun ay atonement, samantalang nasa Bible. Romans 5:11, na merong atonement, we have now received atonement to sa cross. Di ba? Antichrist doctrine ang bumuo ng sanctuary doctrine, pati doctrine ng Antichrist. Kaya kita nyo, dumadami pa scholar pastor nyo, yung mga hinahire, inuupahan ng General Conference para pagtakpan yung mabaho niyang inyong doctrine. Ito po ang sinasabi ni Ellen White bilang supporter niya kay Crosier na bumuo ng sanctuary doctrine based on October 22, 1844 nang wala namang ebidensya. Galing lamang yan kay Samuel Snow. The Lord showed me in vision, sabi niya sa sulat niya kay Ellie Curtis noong April 21, 1847, na publish a word to a little flock. The Lord shewed me in vision, more than 1 year ago, that Brother Crosier had the true light on the cleansing of the sanctuary, and that it was his will that Brother Crosier should write out the view which he gave us in the Daystar, Extra, February 7th, 1846. I feel fully authorized by the Lord to recommend that extra to every saint. Ellen White, letter to Eli Curtis, April 21st, 1847. Diyan nilahad ni Crosier yung kanyang findings na October 22, 1844, hindi bumaba sa lupa si Jesus, kundi for the first time, ay humakbang lang papunta doon sa most holy place sa heaven. Tapos, yun nga, 1844, walang basihan. So, sa date pa lang, mali na. Yung event, mali pa rin. Kaya po, yung sana hindi na natin marinig sa mga Adventist, yung palusot at naging tradisyon na myth, katang-isip, na paulit-ulit na naririnig at sinasabi ng mga Adventist. Kaya ngayon, parang naging katotohanan. Diba? Yun nga yung sinasabi na pagkang mali, sa simula pa lang mali na, at inuulit sa mahabang panahon, bandang huli nagiging tama yung mali. Kaya ngayon, yung sinasabi ng Adventist na tama yung petsa, October 22, 1844, nagkamali lang sa event. Yan po ay mali. Yan po ay myth. Katang-isip, haka-haka, at
kuro-kuro. So, di ba mga kaibigan? Tinuturuan ko lang kayo paano mag-isip ng tama. Tinuturuan ko lang kayo paano mag-isip ng tama. Kasi nagsisimba ng Sabado. Kaya nagsasakripisyo mo, wala ng trabaho, wag lang masagasaan ng Sabat. Tapos, kasi mali lang din pala tinuturo. Hmm? Asan ang consistency dyan? Huwag na kayo magturo kung masama magsinungaling sa mga anak niyo. Huwag na kayo magturo. Kasi tinotolerate nyo naman kasinungalingan eh. Oh, di ba nagpapaimbabaw lang kayo? Pag sige kayo nagsasabi na kami totoo, never, never hanggat nandiyan kayo. Seventh-day Adventist. Paano pa in-endorse ni Ellen White? Yung mga maling petsa na galing sa walang ebidensya na October 22, 1844. Ito, sa Great Controversy, page 399. Sabi ni Ellen White, The 10th day of the 7th month, the great day of atonement, the time of the cleansing of the sanctuary, which in the year 1844 fell upon the 22nd of October, was regarded as the time of the Lord's coming. The Great Controversy, page 399. biruin mo, sinusuportahan nyo yan. Tapos namimigay pa kayo ng The Great Controversy. Hindi ko masisi yung mga kabataan na nakikita ko sa Facebook. Tuntua pa, naglalakad sa kalsada, marami sila. Tapos namimigay sila ng Great Controversy. Habang ginagawa nyo, yung patuloy pa ninyong pinamimigay, nagbabahagi ng libro ng Great Controversy, may tutulad ko kayo sa tao na nagbahay-bahay, tuntua, sama-sama sila maligaya, na nagbibigay ng lason na ihahalo sa pagkain ng mga tao. Kayo ba, pagka meron kayong ganyang campaign, na may mimigay ng lason sa pagkain ng tao, kasama kayo? Siyempre hindi, di ba? Bakit dito? October 22nd, 1844, nasa Great Controversy, tapos ipapakalat nyo, kasi nungalingan pala, nagbibigay kayo ng lason sa spiritual na buhay ng tao. Tigil nyo po yan. Tigil nyo, kasi kawawa kayo. Habang pinagmamatigas nyo puso nyo, kayo nakaredy na sa impyerno. I'm telling you, this is for your good. Ito pa, from the book, From Here to Forever, page 247. Ganito ulit ang sinabi ni Ellen White. The 10th day of the 7th month, the great day of atonement, the time of the cleansing of the sanctuary, which in 1844 fell upon the 22nd of October, was regarded as the time of the Lord's coming. From Here to Forever, page 247. Hanggang ngayon, nasa libro ko ninyo yan sinabi ni Ellen White. Sinusuportahan niya na yan daw ang Lord's coming. Kaya nga, kung may magtanong sa inyo, paano mo nasabi na mula ang propeta si Ellen White? Wala naman siyang hilaang maling petsa. Nung ako'y Adventist, ang sagot ko dyan, ako sabi ko, compare with my experience sa Jehovah's Witnesses. Sa Jehovah's Witnesses, marami silang mga date na mali. Kaya sabi ko, dito sa Adventist, kahit isa, nung ako'y Adventist pa, kahit isa lang, wala ko nakitang petsang mali na hindi natupad si Ellen White. Tatawa na lang ako sa sarili ko. Pero ngayon ko lang na-realize, nakakatawa talaga ako nun. Kasi itong binasa ko na pangalawang statement, is also from heaven to forever, the same as the statement na binasa natin sa Great Controversy. Sinasabi ni Ellen White, the time of Lord's coming, October 22, 1844. Pero hindi naman dumating si Jesus, di ba? That is a false prophecy. Hindi pa pabasa sa inyo ng mga elder niyan, mga pastor hindi. Kasi mawawalan silang hanap buhay. Kayo ang ginagawang katasan ng mga elders niya.